At sa mga may init na balita, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang negosyante ang tumatanda na at alam niyang panahon na upang pumili siya ng taong papalit sa kanya sa pamamahala ng kanyang negosyo. Sa halip na pumili mula sa kanyang mga anak at mga direktor, nagdesisyon siya na gumawa ng isang kakaibang paraan. Ipinatawag niya ang mga young executives ng kumpanya. Ang sabi niya, panahon na para ako ay magpahinga at pumili ng papalit sa akin bilang CEO. At nagpasya ako na pumili ng isa sa inyo. Nagulat ang young executives ngunit nagpatuloy ang kanilang boss. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng buto. Isang espesyal na buto. Itanim ninyo ito, diligan, at hahanapin ko yan sa inyo makalipas ang 1 taon. Sa mga halamang ipipresenta nyo sa akin, doon ako pipili ng papalit sa akin. Kabilang si Jim sa mga young executives na tumanggap ng buto. Umuwi siyang sobra ang pananabik at ikinuwento niya sa kanyang asawa ang pangyayari. Tinulungan siya nitong kumuha ng paso, lupa at pataba at itinanim nila ang buto. Araw-araw ay dinidiligan ni Jim ang paso at inaabangan ang pagtubo ng buto. Matapos ang 3 linggo, ang ibang kasama ni Jim ay nag-uusap na sa kanilang mga buto at halaman na nagsisimula ng lumaki. Palaging tinitingnan ni Jim ang kanyang buto, ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring tumutubo mula roon. 3 linggo, 4 na linggo, 5 linggo ang lumipas, ngunit wala pa rin. Ang mga kasama niya ay masayang nagkukwento na tungkol sa kanilang mga halaman, ngunit si Jim ay wala pang napapatubo man lang. At dahil dito, nakaramdam na siya ng pagkabigo. Lumipas ang 1 taon at lahat ng young executives ay dala na ang kanilang mga halaman para ipakita sa kanilang CEO. Sa sobrang lungkot ni Jim ay sinabi niya sa kanyang asawa na hahanap na lang siya ng ibang halaman na ipipresenta sa kanilang boss. Ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa at pinayuhan siyang maging tapat sa boss nito. Masama man ang loob ni Jim, ngunit sinunod pa rin niya ang kanyang asawa dahil alam niyang tama ito. Dinala niya ang kanyang walang lamang paso sa boardroom. Pagdating niya ay namangha siya sa uri ng mga halamang dala ng kanyang mga kasama. Lahat ay magaganda, ang mga hugis at laki. Ibinaba ni Jim ang kanyang paso sa sahig. Pinagtatawanan pa siya ng karamihan sa kanyang mga katrabaho at ang iba naman nalungkot para sa kanya. Nang dumating ang CEO, tiningnan niya ang silid at binati ang young executives. Si Jim naman ay nagtatago sa gawing likuran. Sabi ng kanilang CEO, napakakaganda naman ng mga dala ninyong halaman. Ngayon, isa sa inyo ang hihiranging susunod na CEO. Inilibot ng CEO ang kanyang paningin at doon niya napansin si Jim na nasa likod dala ang kanyang paso na walang laman. Tinawag niya ito at pinapunta sa harapan. Nabigla si Jim at naisip niyang pumalpak siya at malamang ay paaalisin na siya ng kanyang boss. Nang nasa harap na siya ay tinanong siya ng CEO kung ano ang nangyari sa kanyang buto at yun na nga, sinabi niya ang buong kwento. Pinaupo po ng CEO ang lahat maliban kay Jim. Inilagay nito ang kamay sa balikat ni Jim at sinabi sa lahat ng young executives, narito ang inyong susunod na CEO. Siya
ay si Jim. Di makapaniwala si Jim sa narinig. Hindi nga niya napatubo ang buto na ibinigay ng kanilang boss. Papaanong siya ang susunod na CEO? Ganon din na naging reaksyon na iba pang mga empleyado. Sumagot naman ng CEO. Noong nakaraang taon, lahat kayo ay binigyan ko ng buto upang itanim, diligan, patubuin, alagaan at para dalhin sa araw na ito. Ngunit ang hindi ninyo alam, ang ibinigay ko sa inyo ay patay na buto at imposibleng tumubo ang mga ito. Lahat kayo, maliban kay Jim, ay dinalahan ako ng nagagandahang halaman. Ibig sabihin, pinalitan ninyo ang inyong mga buto nang malaman ninyong hindi ito tumutubo. Si Jim lang ang may tapang at katapatan na magdala ng paso na pasong buto lamang ang tanging laman. Kaya't siyang magiging bagong CEO ng aking kumpanya. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ating pong kwento ngayong umaga? Maging tapat po tayo sa anuman ang ating ginagawa mga kanyusik, no? Ayon nga po sa kasabihan, kung ano ang ating itinanim ay siya rin po nating aanihin. Kung mabuti ang ating itatanim, mabuti rin po ang babalik sa atin. Plant honesty and reap trust. Magtanim ng katapatan at tiwala ang babalik sa iyo. Plant goodness and reap friends. Kapag kabutihan ang laging pinapairal, tunay na pagkakaibigan ng iyong aanihin. Plant humility and reap greatness. Ang pagiging mapagkumbaba ay nagbubunga ng tunay na kadakilaan. Plant perseverance and reap contentment. Sa pagtsatsaga mga kanyusik, natatagpuan natin ang tunay na kasiyahan at kapayapaan ng puso. Plant consideration and reap perspective. Kung marunong tayong umunawa, mas lumalawak ang ating pananaw sa buhay. Plant hard work and reap success. Walang pagsisikap na nauuwi sa wala. Tagumpay ang ibinubunga po ng determinasyon. At syempre mga kanyusik, plant forgiveness and reap reconciliation. Kapag marunong tayong magpatawad, muling nabubuo ang nasirang ugnayan. At ang mahalaga mga kanyusik, plant faith in God and reap a bountiful harvest. Kung ilalagay natin ang ating tiwala sa Diyos, siya ang magbibigay ng tamang panahon ng pag-ani, pagpapala, lakas at katiyakan. Sa Diyos walang mabuting binhi ang nasasayang mga kanyusik. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng paghihintay, at may panahon ng masaganang pag-ani. Ayon nga po sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap a harvest if we do not give up. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Friday.